Uy, anong ginagawa mo diyan? Tumigil ang mundo ni Emma sa isang segundo. Sa ilalim ng lilim ng punong oak sa gitna ng parke, nakapatong ang sketchbook sa kanyang tuhod. Tahimik siyang nagdodrawing ng isang tanawin, mga sanga, ilog, liwanag ng araw. Tila isang mundo kung saan lahat ay may saysay. Sa tabi niya, nakahiga si Shadow, ang kanyang German Shepherd, na bahagyang gumagalaw ang buntot sa bawat galaw ng kamay niya. Hanggang sa dumating sila. 3 binatilyo. Puro mamahaling damit. Puro ngiti na hindi magaan, ngiting parang may laman. Napatigil si Emma sa pagguhit. Lumingon siya ng dahan-dahan, hinigpitan ang hawak sa lapis. Ano yan, sining para sa mga insekto, sabi ng isa habang dumura sa tabi. Cute, may art class pala sa damuhan, dagdag pa ng isa, lumapit at tinapakan ang isang lapis na nahulog. Hindi sumagot si Emma. Nakatingin lang siya sa sketchbook. Tahimik. Tahimik na parang bago ang bagyo. Napansin ni Shadow ang tensyon. Tumayo ito, dahan-dahang lumapit sa pagitan ni Emma at ng mga binatilyo. Tahimik ang aso, pero ang kanyang tindig ay matatag. Kalma lang, Mot, sabay tawa ng matangkad na binatilyo, na may suot na relo na tila mas mahal pa sa buong wheelchair ni Emma. Bantay mo ba to, prinsesa? Huminga ng malalim si Emma. Pakiusap, iwan niyo na lang kami. Pero sa halip na tumigil, lalo pa silang lumapit. Isa sa kanila biglang inagaw ang sketchbook sa kandungan niya. Hoy, ibalik mo, halos pabulong ngunit puno ng tensyon ang boses ni Emma. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Wow, may drama pa, sabi ng binatilyo habang binubuklat ang mga pahina ng sketchbook. Dinudumihan ang uling na sining ni Emma gamit ang maruruming daliri. Puro puno. Puro pato. Ang galing naman, sabay tawa ng isa, habang nilalapit sa mukha ni Emma ang isang guhit na sinira na nila. Balik mo, halos mapaiyak si Emma. Sumigaw si Shadow, isang tahimik pero matalim na tahol. Tila sinasabi, tama na. Tumayo ito sa harap ni Emma, nakaharang, nagngangalit. Pero hindi sila umatras. Sa halip, tinadyakan ng isa ang sketchbook, lumipad ito palayo at bumagsak sa lupa. Napasinghap si Emma. Bantay mo ata ayaw makisama, bulong ng pinakamatangkad sa 3. Tumingin siya sa mga kasama at bigla silang humagalpak ng tawa. Pagkatapos, walang babala, lumapit ang matangkad na binatilyo sa likod ng wheelchair ni Emma. Wag mo, sambit niya, pero huli na. Hinawakan ng binatilyo ang hawakan ng wheelchair at biglang itinulak si Emma. Gumulong ang mga gulong sa damo. Nabitiwan niya ang lapis. Lumuwa ang kanyang sketchbook sa lupa. Si Shadow ay tumakbo sa gilid niya, tahol ng tahol, habol ng habol. Tumigil kayo, sigaw ni Emma, halos mapasigaw sa takot. Pero walang nakarinig. O walang gustong makinig. Mas mabilis pa sa mga salita, pinaikot nila ang wheelchair. Isang buong bilog. Parang laruan si Emma. Parang hindi siya tao. Nahilo siya. Lumabo ang paligid. Hindi na niya alam kung langit ba yun o damo. Shadow, desperadong sumunod, sumisingit sa pagitan, sinasalo ang bawat galaw para di siya bumagsak. Mas gusto ata ng aso ang sakay, tawa ng isa, sabay tadyak kay Shadow. Doon siya napasigaw. Wag. Sa lakas ng sipa, bumulagta si Shadow. Napayuko ito, dahan-dahang bumagsak ang katawan sa lupa. Tahimik. Tahimik na parang natigil ang oras. Shadow, napasigaw si Emma, nanginginig ang kamay, pinipilit igalaw ang gulong sa lupaing di pantay. Halos di niya maramdaman ang braso sa kaba. Hindi na tumatahol si Shadow. Gumulong ang mga luha sa pisngi ni Emma. Hindi dahil sa takot, kundi sa sakit. Sa sakit ng pagkakita sa tanging nilalang na nagtatanggol sa kanya, ngayon ay walang malay. Dude, parang sobra na ata, mahina ngunit nababahiran ng kaba ang bulong ng isa sa mga binatilyo. Ewan, sabat ng matangkad, ngunit may panginginig na sa tinig. Siya naman ang unang umepal. Saka lang nagsimulang mapansin ng mga tao sa paligid ang ingay. Mga matay nagsimulang lumingon. Mga cellphone nagsimulang umangat. Pero mas nauna siyang dumating. Isang lalaki, nasa kalagitnaan ng jogging, biglang huminto. Itim ang sapatos, 50 edad, pero maliksi. Matagal na siyang nakatingin. Tahimik. At ngayon, mabilis na lumapit. May suot siyang badge. Hoy!
Tumigil ang tatlo. Tila nakakita ng multo. Anong ginawa niyo sa aso? Tanong ng lalaki, mababa ang boses pero matalim. At sa kanya? Tahimik ang lahat. Hindi nagsalita ang binatilyo. Pero nakita sa mukha niya, takot. Huwag niyong gagalawin yan. Kahit isang hakbang, sambit ng lalaki. Lumuhod siya sa tabi ni Shadow. Dahan-dahang hinawakan ang tag ng aso. Bumasa. Tumingin kay Emma. Tumingin ulit sa tag. Bumigat ang kanyang mukha. Oh, Diyos ko, bulong niya. Nag-angat siya ng tingin. Alam mo ba kung sino talaga tong aso mo? Tanong niya kay Emma. Tumango siya, mahina. Pero hindi sigurado. Ngayon sigurado ka na, sagot ng lalaki. Hero 2, decorated. Sumagip ng 7 buhay. Nagkatinginan ang mga tao. 7, bulong ng isang ginang. Dahan-dahang tumayo ang opisyal. Tumabi kayo, utos niya. At kung iniisip niyong tatakasan niyo to, nagkakamali kayo. At doon, sa gitna ng parke, sa harap ng lahat, ang laro ng 3 binatilyo ay nagbago. Nawala ang tawa. Nawala ang yabang. At nagsimula ang paghahabol ng hustisya. Tumawa sila. Pero hindi ito tawang masaya. Hindi ito tawang totoo. Ito'y tawang gutom. Gutom sa reaksyon. Gutom sa kapangyarihan. Si Emma, nanginginig, pilit na nilalapit ang sarili kay Shadow habang pinipilit itulak ang kanyang wheelchair palayo sa 3 aninong unti-unting sumasakop sa liwanag ng araw. Pero mabilis sila. Mas mabilis kaysa sa kanyang gulong. Mas matangkad. Mas mapangahas. Anong meron sa'yo, ha? Akala mo kasi, pag nakaupo ka lang diyan, hindi ka pwedeng biruin, tanong ng isa, habang kinikiskis ang dulo ng mamahaling sapatos sa drawing niya sa lupa. Alam mo kung anong tawag sa ganito? Tanong ng matangkad. Pity art, kawawang art ng kawawang bata. Hinila ng isa ang sketchbook ni Emma. Binuksan ang mga pahina. Isang guhit ng punong kahoy, perpektong binuo gamit ang lapis at anino, ngayon ay pinilas. Wala ka man lang guhit ng robot. Puro puno. Anong to age mo? 5, tawa ng isa. Ano to? Project sa art therapy, dagdag pa. Si Shadow, nakatayo sa harapan ni Emma, mga balikat nakataas, buntot nakababa, mata nakatutok sa mga binatilyo. Tahimik ito, isang uri ng tahimik na mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Nakikiramdam. Hindi pa umaatake. Pero laging handa. Look, bulong ng isang binatilyo, tinuturo si Shadow. Nagagalit na si Champ. Okay, Champ, sabi ng pinakamatangkad, yumuko at sumipol sa mukha ng aso. Sit. Good boy. Umunggol si Shadow. Mababa. Puno ng babala. Si Emma, pilit pinipigilan ang luha. Pakiusap, umalis na lang kayo. Hindi ko kayo kilala. Wala kayong karapatang gawin to. Relax lang, sagot ng isa. Naglalaro lang kami. Diba, boys? Tumawa ang dalawa pero may pag-aalinlangan na. Kahit sila, nararamdaman na ang bigat ng ginawa nila. Pero tila huli na para umatras. Pinipilit na lang ituloy ang gulo para hindi lumabas na mahina. Biglang tinadyakan ng isa ang sketchbook, sumampal ito sa gulong ni Emma. Nagkalat ang mga pahina. Si Shadow agad na pumagitna, tumahol ng malakas. Napaatras ng kaunti ang binatilyo. Easy lang, Mutt. Pero hindi na madali ang sitwasyon. Shadow ay nakaabang na parang sundalong nasa linya ng gyera. Dapat siguro paalisin to, ang kulit sabi ng isa, at marahang itinulak ang aso gamit ang paa. Hindi gumalaw si Shadow. Hindi umalis. Nanatiling nakapwesto sa pagitan ng amo at ng panganib. Grabe to, gusto mong makita kung gaano katapang ang aso mo? Tanong ng matangkad. Watch this. Bago pa makasigaw si Emma, lumundag ang binatilyo pasulong at sa isang galaw. Binigyan niya ng buong lakas niya si Paha Shadow. Parang bomba ang tunog ng tama. Isang matinis, matagal at gutay-gutay na hiyaw ang tumagos mula sa bibig ng aso. Si Emma, natulala ng isang segundo bago napasigaw ng buong lakas. Shadow. Parang nadurog ang hangin. Tumigil ang lahat sa paligid. Ang mga ibon tumigil sa paglipad. Ang mga bata sa malayo napatigil sa pagtakbo.
May narinig silang lahat, isang tunog na hindi mo maririnig ng walang iniwang marka. Si Shadow, ang dating matatag na katawan, ay bumagsak. Gumulong. At hindi na bumangon agad. Diyos ko, bulong ng isang estranghero, habang napalapit sa gilid ng pangyayari. Emma, halos mahulog sa wheelchair niya habang pilit inaabot ang aso. Shadow. Shadow, naririnig mo ba ako? Parang sobra yata, bulong ng isa sa mga binatilyo. Ngunit si Blake, ang pinakamatangkad, nag-iwas lang ng tingin. Tigilan niyo nga. Aso lang yan. Pero hindi lang siya aso. At hindi lang si Emma ang nakarinig ng sigaw. Mula sa kabilang panig ng parke, sa lilim ng punong may fountain sa gitna, isang lalaki ang tumigil sa pagtakbo. Pawisan. Ngunit matalim ang tingin. Hinugot ang badge mula sa bulsa. Tumakbo. Hindi niya kailangan ng buong kwento. Isang sigaw pa lang ang narinig niya at alam na niyang may nangyaring masama. Habang ang mga binatilyo ay napaatras, nagtipon ang mga tao. May kumuha ng video. May sumigaw ng itawagan ang animal control. Ngunit higit sa lahat may isang taong tumakbo. Diretso. Walang alinlangan. Si Officer Grant. Dumating siya, humahangos, at sa unang tingin pa lang sa nasugatang German Shepherd at sa mukha ni Emma na basang-basa ng luha, alam na niya. May 3 batang lalaking lalampas sa linya na hindi na dapat nilampasan. Walang gagalaw, sigaw ni Grant, hininga ay mabilis, ngunit boses ay matatag. Lahat ng may ginawa, dito lang kayo. Huwag niyong subukang tumakas. Tahimik ang mga binatilyo. Nagtitinginan. Nabura na ang mga ngiti. Si Grant, lumuhod sa tabi ni Shadow. Hey, boy. Naririnig mo ba ako? Bahagyang ungol. Mahina. Puno ng sakit. Si Emma, halos mapasigaw muli sa bigat ng damdamin. Tulungan niyo siya, please. Siya lang ang meron ako eh. Dahan-dahang hinawakan ni Grant ang tag sa kwelyo ni Shadow. Binasa. Napakunot ang noo. Tumayo. Bumaling sa mga binatilyo. Kayo walang ideya kung anong klaseng hayop ang sinaktan nyo, ano? Tanong niya, mababa pero matalim. Nanginig ang isa. Hindi naman namin alam, G. Eksakto, sagot ni Grant, at hindi nyo kailangang malaman para piliin kung magiging tao ba kayo o halimaw. Nagtipon na ang mga tao. Mas marami. Mas tahimik. Ang mga telepono nakaangat. Mga mata nakatutok. Ngunit isa lamang ang tanong ngayon. Ano ang magiging kabayaran ng ginawa nila? May mga bayani na may dalang baril. May iba naman, may talilang sa leeg at mga mata na handang mamatay para sa iyo. Ngunit ngayong araw, ang kikilos ay yung handa na matagal ng manahimik. Si Officer Grant ay hindi isang tipikal na pulis. Sanay siya sa katahimikan ng parke tuwing umaga, sa huni ng ibon habang tumatakbo. Pero nang narinig niya ang sigaw, ang basag na boses ng batang babae, at ang tila huling hiyaw ng isang aso, tumigil ang lahat. Wala nang ibang tunog. Wala nang musika. Wala na ring pag-aalinlangan. Tumakbo siya. Mabilis. Nang makarating siya sa eksena, nakita niya agad ang larawan, isang batang babae, basang-basa ang pisngi sa luha, naka-wheelchair sa damuhan, pilit inaabot ang isang German Shepherd na hindi na makatayo. Sa paligid nila, 3 binatilyong halatang hindi makatingin sa mata ng sinuman. Walang gagalaw, bulong ni Grant, ngunit may dalang bigat ang bawat salita. Si Emma, umiiyak, tinutulak ang sarili papalapit sa aso. Si Shadow, humihina pero mahina. Napaluhod si Grant agad sa tabi ng hayop. Hey, partner, bulong niya, inilapit ang kamay. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Hinawakan niya ang tag sa leg. May pangalan. Ay siyam, Shadow. Kumunot ang noo ni Grant. Tila biglang nagbago ang hangin. Ay siyam. Bulong niya, bahagyang nangangatog ang boses. Binasa pa niya. Unit 14 na, Search and Rescue, Medal of Bravery, Fall Creek Collapse. Dahan-dahan siyang tumingin kay Emma. Alam mo ba kung sino tong aso mo? Tumango si Emma, bahagya. Alam ko po na dating ni Siyam. Pero di ko alam yung detalye. Tahimik si Grant ng ilang segundo. Tumingala siya. Sinipat ang mga binatilyo. Ano ng pangalan mo? Tanong niya sa pinakamatangkad. Blake, sagot nito, halos hindi marinig. Blake?
Anong ginawa mo sa asong to? Hindi ko siya tinadyakan ng malakas. Nagulat lang ako. Huwag mo akong bulahin, putol ni Grant, boses ay parang bato. Nakita ko. Rinig ko pa rin sa tenga ko hanggang ngayon yung hiyaw ng hayop na yan. Tahimik ang lahat. Lahat ng nanonood ay hindi na makagalaw. Tila kinain ng lupa ang hininga ng parke. Si Grant tumayo. Humarap sa crowd. Ang aso na ito hindi lang basta alaga. Siya ay isang tagapagligtas. Isa siyang bayani. Nagulat ang ilang tao. Bayani. Tinuro ni Grant ang tag. Si Shadow ay tumulong sa search and rescue operation sa Fall Creek building collapse. 7 buhay ang nailigtas niya. Isa siyang awardee ng Medal of Bravery. May isang ginang na napahawak sa dibdib. Isang bata na tumayo mula sa damuhan. Tumingin sila sa German Shepherd na parang ngayon lang nila ito tunay na nakita. Ngayon, patuloy ni Grant, tumingin sa 3 binatilyo, may 3 batang walang alam sa sakripisyo, sa respeto, sa dangal, ang sumipa sa kanya habang siya ay gumaganap ng tungkulin. Dahil kahit retirado na siya, gumagawa pa rin siya ng higit pa sa inyo. Napakagatlabi si Blake. Hindi na makasagot. Anong problema nyo? Tanong ni Grant, unti-unting naglalakad palapit sa kanila. Bakit kailangan nyong saktan yung hindi makalaban? Walang sumagot. Sinaktan nyo yung batang babae. Pinahiyan nyo siya. Kinuha nyo ang sketchbook niya. Pinaglaruan nyo ang wheelchair niya na parabang laro lang ang buhay ng may kapansanan. Si Emma, nakayuko, humahawak pa rin sa leeg ni Shadow. Hindi siya nagsumbong, dagdag ni Grant. Pero nagsalita ang tanawin. Nagsalita ang mga mata niya. At higit sa lahat, nagsalita ang sigaw niya. At ngayon, nandito ako. Isang kamay ang nagtaas mula sa crowd. Kuya, may video po ako, sabi ng binatilyong nanonood. Pakitago yan, utos ni Grant. Lahat ng ebidensya, ibigay niyo mamaya. Hindi tayo hahayaan ng kahit anong pangalan, pera, o koneksyon na burahin ang ginawa nila. Tumango ang tao. Ang crowd ay humigpit ang pagkakabilog. Nagsimula ng magtanong. Nasaan ang magulang niyan? Dapat madala yan sa presinto. Yung aso, okay pa ba? Napatingin si Grant kay Emma. Lumuhod ulit. Kailangan nating madala si Shadow agad sa vet, may kontak ako. May mobile team malapit. Tatawagan ko na sila ngayon. Humugot siya ng radio. Dispatch, requesting emergency vet support at Riverside Park. Injured retired Vasham unit. Confirmed Medal of Bravery awardee. Priority transport needed. Tumugon ang radio. Confirmed. Ini, 7 minutes. Thank you, bulong niya. Paglingon niya kay Emma, nakita niya ang mata ng bata, hindi lang luha ang nandoon. May apoy. May sakit. May galit na hindi sinigaw pero naroroon sa ilalim ng balat. May gusto ka bang tawagan? Tanong ni Grant. Wala po. Mama ko nasa trabaho. Wala po siyang alam. Okay. Ako na bahala dito. Hindi ka nag-iisa. Inabot ni Grant ang balikat ng wheelchair ni Emma. Sa tabi nila, si Shadow ay pilit iniangat ang ulo, nilalapit ito kay Emma. Umungol, mahina. Pinilit pa ring sumagot. You're okay, bulong ni Emma. Huwag kang bibitaw, ha? Nandito lang ako. Si Grant tumingin ulit sa mga binatilyo. Alam niyo ba kung anong ginawa niyo talaga? Walang sumagot. Kayo ay hindi lang nanakit ng hayop. Hindi lang ng bully. Kayo ay umapak sa dangal ng isang taong mas may tapang kaysa sa inyong lahat. Ang crowd nanahimik. Marami ang umiyak. Pero huwag kayong mag-alala, dagdag niya. Hindi dito nagtatapos to. At siguradong hindi niyo makakalimutan ang araw na to, yun. Sa malayo may tunog ng sirena. Papalapit. At habang ang emergency vet ay mabilis na lumalapit, si Grant ay muling sumulyap sa tag ni Shadow. Basang-basa ng pawis ang kanyang palad, ngunit malamig. Binasa niya ulit ang mga letra. Ay siyam Shadow. Unit 14 na. Medal of Bravery. Ngunit may isa pang detalye na hindi niya napansin kanina. Sa pinakailalim, nakaukit. Assigned to Carter. Napakapit siya sa tag. Tumingin kay Emma. Emma ang apelyido mo. Carter po. Emma Carter.
Muling tumitig si Grant sa tag. At doon, nagbago ang lahat. Hindi siya basta aso. Siya ay isang mandirigma na bumalik mula sa guho, dala ang buhay ng iba sa ngalan ng tungkulin. At ngayon, siya'y duguan sa damuhan. Habang papalapit ang mobile vet team, si Officer Grant ay hindi na mapakali. Kanina, galit lang ang nararamdaman niya. Ngayon, may halong bigat. Parang may piraso ng kasaysayan sa harap niya na malapit nang mawala. Siya daw ay Unit 14 na, bulong niya, pinagmamasdan ang tag sa kwelyo ng aso. Search and rescue sa Fall Creek. Narinig iyon ng ilang tao sa paligid. Isa sa kanila, isang lalaking may edad, na patakip sa bibig. Fall Creek. Hindi ba iyon yung bumagsak na gusali na may school at grocery sa baba? 7 tao ang nailigtas. Sabi nila may isang Siyam na di umatras kahit may apoy na, sagot ng isa. Napatigil ang lahat. Lumingon sila sa aso. Hindi na lang ito basta hayop. Isa na itong alamat na nagkatawang buhay. Tahimik na pinulot ni Emma ang isang punit na pahina mula sa sketchbook. Guhit ng isang puno, may ilaw sa likod, at isang anino ng aso sa ilalim nito. Pinahid niya ang luha gamit ang braso. Alam ko na may pinanggalingan siya, mahina niyang sabi. Pero hindi ko alam na ganun pala kalaki yung ginawa niya. Lumapit si Grant sa kanya. Paano kayo nagkakilala? Napatingin si Emma sa mga mata ni Grant. Nag-aalinlangan. Pero para sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya. 3 taon na ang nakalipas, panimula niya. May aksidente. Nasagasaan kami ng isang truck. Ako at ang mama ko. Ako naipit sa dashboard. Hindi ako makagalaw. May apoy. Usok. Napatigil siya saglit. Binalikan ang sakit. Hinaplos ang tenga ni Shadow na bahagyang gumalaw parang nakikinig. Walang makapasok. Masikip. Peligroso. Pero may isang Siyam pumilit pumasok. Dumaan sa siwang. Siya yun. Si Shadow. Tinabunan niya yung bakal. Tinakpan niya ako ng katawan niya para hindi ako masugatan pa. Napaiyak siya. Hindi niya ako iniwan. Kahit sinusubukang hilahin siya palabas. Tinahulan niya ang mga rescuer pero hindi para sa tulong. Para sabihin buhay pa ako. Tahimik ang lahat. Si Grant hindi nagsalita. Tumango lang, mabigat. Simula noon sa ospital, sa rehab lagi siyang nandoon. Hindi siya umalis. Kahit isang araw. Hinimas niya ang leg ng aso. Akala ko ako ang nagligtas sa kanya pero sa totoo lang siya ang bumuo ulit sa akin. Isang marahang ni-o ang narinig mula sa crowd. Isang binatilyo sa gilid, bahagyang lumuluha. At sa kabilang banda, 3 binatilyong hindi na makatingin kahit kanino. Si Blake Turner ngayon ay namumutla. Pinagpapawisan. Si Grant ay lumingon sa kanila. Wala na kayong masasabi na makakabura sa ginawa nyo. Pero baka may kailangan akong malaman. Officer, sabat ng isa mula sa crowd. Kilala ko iyang matangkad. Anak yan ni Councilman Turner, di ba? Nagtaas ng kilay si Grant. Lumapit kay Blake. Ano nang pangalan mo ulit? Tahimik. Pangalan. Blake, mahinang sagot. Blake Turner. Umigting ang panga ni Grant. Turner. Kaya pala. Kilala kita. Napatingin si Blake, gulat. Ikaw yung bata na dinala ng tatay mo sa estasyon 1 taon na ang nakaraan, di ba? May reklamo sa school? Walang sagot. Isang batang may kapansanan ang nireklamo ka. Sabi niya, tinutulak mo siya sa hallway. Pinagtawanan mo yung paglalakad niya. Pinagtripan niyo ang braces niya sa paa. Halos tumulo ang luha ni Emma. Ngayon niya lang napagtanto kung anong klaseng tao ang kaharap niya. Akala ko na ayos na yon, sabat ng isa sa mga kaibigan ni Blake. Tama, sagot ni Blake, mabilis. Naayos na. Nagka-misunderstanding lang. Mali, sagot ni Grant. Hindi yan naayos. Tinabunan lang. Pinatahimik. Tinakot ang school admin. Pero may file pa rin ako. At ngayon, may pattern na ako. Tumitig si Grant sa kanya, mata sa mata. Una, bata na may kapansanan. Ngayon, isa ulit. At sinaktan mo pa ang alagang hayop niyang may serbisyo. Aso na may misyon. Bayani.
Hindi ko sinasadya, depensa ni Blake. Hindi mo sinasadya. Tumawa ka pa nga matapos mo siyang saktan. At di lang siya. Pati ang batang ito sabay turo kay Emma. Bakit? Tanong ni Grant, mahina pero matalim. Para saan? Para magmukhang matapang ka sa harap ng kaibigan mo. O dahil alam mong may tatay kang makapangyarihan. Tahimik. Sa dulo ng crowd may umiyak. Isang ina. Tumalikod si Grant. Huminga ng malalim. Tapos na ang oras ng katahimikan. Ngayong araw, lahat ng ginawa niyo ay malalaman. Isang ambulansyang vet ang huminto sa gilid. May lumabas na 2 technician, dala ang stretcher. Isang babae, may suot na jacket na may logo ng Animal Rescue, lumapit agad. Siya ba si Shadow? Tanong niya. Sagot ni Emma. Siya. Dahan-dahan nilang inilipat si Shadow sa stretcher. Umungol ang aso, mahina pero hindi tumutol. Nang mailagay na siya sa loob ng van, sumunod si Emma. Tinulungan siya ni Grant. Diyan ka, bulong ng opisyal. Dapat nandun ka para sa kanya. Bago maisara ang pinto, tumingin si Grant sa mga binatilyo. Hindi niyo na ito matatakasan. Hindi na yon. At hindi ko kayo hahayaang makatakas pa sa susunod. At sa likod ng kanyang boses, may isang buhos ng galit at hustisya na matagal nang hinintay ng mga tulad ni Emma, ang mga batang tinahimik, tinapakan, at pinilit mumiti kahit sugatan. Kapag bumalik ang nakaraan, hindi ito kumakatok. Sumisigaw ito. At ngayong araw, walang makakapagpatay ng tunog nito. Blake Turner, muling sambit ni Officer Grant, diretsong nakatingin sa binatilyo. Tapos na ang pagtatago. Hindi na tutulad ng dati. Si Blake, putlang-putla. Namumutawi sa mukha niya ang panlilinlang na para bang hindi niya naisip na ang mga taong tulad niya ay maaari ring mapanagot. Wala akong ginawa, garalgal niyang sabi. Hindi naman ganun katindi dati. Dati, putol ni Grant. Ibig mong sabihin, inamin mong may ginawa ka. Hindi mali, ibig kong sabihin, misunderstood lang. Makikita mo siya. Hindi ako alis. Hindi mo to malulusutan sa pamamagitan ng pino at mamahaling paliwanag, mariing sabi ni Grant. Yung bata noon, gumagamit ng brace. May cerebral palsy. At ayon sa record na binura ng tatay mo, pinagtawanan mo siya sa harap ng buong klase, tinulak mo sa locker, tinapakan ang gamit niya. Umangat ang ilang boses mula sa crowd. Walang kwentang bata. Anak ng politiko yan, no? Sinasanay sa kalokohan. Tumayo ang isang ginang mula sa gilid. May edad. May hawak na cellphone. Ako po ang teacher ng anak ko na kaklase ni Blake dati. Nandoon ako noong araw na yon. Nakita ko kung paano niya pinagtawanan yung batang yon. At nakita ko rin kung paano siya hinila ng ama niya palabas ng paaralan. Kinabukasan, tahimik na ang lahat. Naglakad siya palapit kay Grant. Inabot ang cellphone. Nai-record ko po yung confrontation ng tatay niya sa admin. Pinatanggal nila ang report. Ayaw daw masira ang pangalan ng pamilya. Kinabahan si Blake. Peke yan. Luma yan. Walang makakapagpatunay. Wala, sabat ng isang boses sa likod. Isang binatang nasa kolehiyo. Ako yung bata na may brace. Napatigil ang lahat. Tahimik. Hindi ko alam na nandito ka, sambit ni Grant, halos pabulong. Tumango ang binata. Hindi ko rin alam na darating ang araw na to, yun. Nilapitan niya si Emma. Pareho sila ng titig, mahina pero may lalim. May pagkakaintindihan na hindi na kailangang ipaliwanag. Salamat, sabi niya kay Emma. Kasi tumayo ka. At ngayon, hindi na ako nag-iisa. Tumalikod siya kay Blake. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa sistemang nagturo sa'yo na okay lang. Sabay silang tumahimik. Hangin lang ang naririnig at ang humihingal na si Shadow sa loob ng vet van. Dumukot ang isa sa mga bystander ng phone. Guys, may video ako ng buong pangyayari dito sa park. Nakuha ko yung sipa. Yung tinapon yung sketchbook. Lahat. Meron din ako, sabi ng isa pa. Pwede ba naming i-post, tanong ng isang teenager. Para makita ng buong mundo. Si Grant tumango lang. Ay post nyo. Pero siguraduhin yung totoo lang ang lalabas. Hindi sensationalism. Katotohanan lang.
Tumingin si Blake sa mga kasama niya. Wala nang nagtangkang humawak sa kanya. Lahat sila nagsimulang umatras. Hindi na siya pinagtanggol. Hindi na siya sinamahan. Tulungan niyo ako, mahina niyang bulong sa mga kaibigan. Walang sumagot. Ang kayabangan niya tila pinutol sa gitna. Tumalikod si Emma. Tiningnan si Shadow. Humawak sa gilid ng stretcher habang ang vet ay inaasikaso ito sa loob. Shadow, bulong niya, laban pa. Nandito na ako. Hindi ko sila hahayaan. Isang bahagyang hilik. Mahina. Pero buhay. Si Grant lumapit sa gilid ng van. Kailangan na nating umalis, sabi ng vet, si pwedeng mag-collapse ang baga niya. Di na tayo pwedeng maghintay pa. Emma, sabi ni Grant, sumama ka sa kanila. Kasama mo ako sa convoy. Tayo ang bahala dito. Tumango si Emma. Wala nang salitang kailangan. Inalalayan siya ng vet staff paakyat sa loob ng van. Bago maisara ang pinto, tumingin si Emma sa crowd. Ang dating takot sa mata niya, ngayon ay may apoy. Hindi galit kundi paninindigan. Para kay Shadow. Para sa sarili niya. Para sa mga tulad niya. Hindi lang to kwento ko, sabi niya. Kwento to ng lahat ng binaliwala. Ng lahat ng tinawanan. Ng lahat ng tahimik. Tumahimik ang parke. Walang tumawa. Walang nagbulong. Pero ngayon hindi na kami tahimik. Sa likod niya, si Shadow ay bahagyang gumalaw. Parang sagot. Tumigil ang oras. Isinara ang pinto. Umusad ang ambulansya. Si Grant, sakay ng motor, nakasunod. Ang crowd, hindi gumalaw ng ilang minuto. Ang tatlong binatilyo, nanatiling nakatayo. Wala nang dating lakas. Wala nang yabang. At si Blake Turner. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya alam kung may dadating pa para isalba siya. Dati, siya ang sumusuong sa nasusunog na mga gusali. Ngayon, ang apoy ay nasa loob ng katawan niya. At oras na para lumaban para sa sarili niyang buhay. Ang ambulansyang panghayop ay umaandar sa bilis na halos hindi na nararamdaman ni Emma ang bawat umbok sa daan. Ang ingay ng sirena ay parang pintig ng puso niya, mabilis, mabigat, hindi sigurado kung tatagal pa. Nasa tabi niya si Shadow. Nakahiga sa stretcher, may li sa paa, may sensor sa dibdib. Ang balahibo niya ay may bahid ng dugo. Pero ang mga mata nakatingin pa rin sa kanya. Kahit may sakit, kahit hirap huminga, nandoon pa rin ang tanong, okay ka ba? Si Emma ay nakahawak sa isang bahagi ng stretcher. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin nanginginig. Sa puntong ito, wala nang luha ang sapat. Ang meron na lang panalangin. Shadowy. Bulong niya, inilalapit ang ulo sa tenga ng aso. Hindi mo ko pwedeng iwan. Hindi na yon. Hindi pa. Nanghina ang buntot ng aso. Bahagyang kumampay, ngunit mabagal. Hindi gaya ng dati. Tumigil ang oras. Sa isang iglap, bumalik si Emma sa 3 taon na nakalipas. Flashback. Madilim. Maingay. Sirena ng ambulansya. Usok sa ilong. Dugo sa noo. Hindi siya makagalaw. Nakapulupot ang mga binti sa ilalim ng dashboard. May apoy sa may gilid. Sigawan. Takot. At may dumating. Isang anino. Mabalahibo. Umunggol. May bata sa loob, sigaw ng bombero. Di namin maabot. Sumingit ang aso sa ilalim ng yupi-yuping pintuan. Sumampa sa loob. Tinapakan ang bakal, pinatungan ang sarili para masalo ang bigat. Umingit ang sasakyan. Nagliyab ang gilid. Pero nanatili ang aso. Si Shadow. Siya ang nagpainit sa lamig ng gabi. Siya ang nagsabing, huwag kang matakot. Kahit hindi nagsasalita. Wakasan ng flashback. Sa ambulansya ngayon, ang boses ni Emma ay mahinang pabulong. Ikaw ang dahilan kung bakit ako huminga. Ngayon ako naman. Pumasok ang vet assistant sa likod, dala ang tablet. Emma, may gusto kang malaman. Anong nangyayari? Tanong niya, hindi pa rin bumibitiw sa paghawak. May crack sa ribs ni Shadow. Posibleng naapektuhan ang baga. May bleeding sa loob. Kailangan siyang maoperahan agad pagdating. Makakaligtas siya, tanong ni Emma, diretsahan.
Hindi agad sumagot ang vet, tiningnan si Shadow. Tiningnan siya. Malakas siya. Pero kailangan nating bilisan. Bawat segundo mahalaga. Tumango si Emma. Sasabayan ko siya sa operating room. Pwede kang maghintay sa glass room. Hindi ka pwedeng pumasok pero... Samantala, sa labas ng ambulansya, si Officer Grant ay sumasabay sa convoy sakay ng motorsiklo. Mahigpit ang hawak niya sa handlebar, habang ang isip ay nililista na ang gagawin. 3 binatilyo. 3 magulang. 3 pader ng impluensya na dapat gumuho. Tinawagan niya ang dispatch. Ipadala ang record ng assault report kay Blake Turner. Ihanda ang detalye ng Fall Creek Rescue. Kailangan natin yan pagharap sa legal team nila. Copy that, officer. Pagdating sa vet clinic, sinalubong agad si Emma ng 2 nurse. Pinilit siyang kalmado habang si Shadow ay inilabas ng ambulansya. Mabagal ang tibok niya, sigaw ng vet, dalhin agad sa prep room. Code orange. Umakyat si Emma sa wheelchair, sinundan ng tingin ang stretcher habang palayo ito, papasok sa double doors. Bago tuluyang magsara ang pinto, lumingon si Shadow. Isang tingin. Isang kisap ng mata. At doon, lumubog ang dibdib ni Emma. Hindi niya alam kung paalam na yon. Pagkaraan ng 10 minuto, nasa observation window si Emma. Nakatingin. Nangangatog ang mga daliri. Ang mga doktor sa loob ay abala. May scanner. May blood transfusion. May suction tube. Pumasok si Grant sa tabi niya. Emma. Hindi siya lumingon. Wala pa ring balita. Ginagawa nila ang lahat. Tahimik silang dalawa. Tinanong mo kanina kung bakit ko kilala si Blake, sabi ni Grant. Tumango si Emma. Bakit nga ba? Dahil 1 taon na akong nakamasid sa pamilyang yon. Sa kung paanong ginagamit ng tatay niya ang posisyon para pagtakpan ang anak. Pero ngayon hindi na nila magagawa, di ba? Tumingin si Grant sa kanya. Hindi na. Ikaw ang huling kwento. At ang kwento mong to, hindi nila masusupil. Isang nurse ang lumabas. Miss Carter. Tumayo agad si Emma. Kamusta siya? May rupture sa intercostal muscle. Kailangan ng emergency surgery. Pinayagan mo na sa waiver. Gawin niyo lahat. Lahat. Maganda ang fighting response niya. Pero kailangan natin ng oras. Sa labas ng klinika, isang itim na regu ang huminto. Bumaba ang isang lalaki na nakasuit, may bitbit na cellphone, at mukha ng isang taong sanay sa pagiging pinakikinggan. Si Councilman Turner. Sumunod ang asawa, tila kinakabahan, at si Blake nakayuko. Pumasok sila. Si Grant ay naghihintay. Nagkatinginan sila. Officer Grant, bati ng konsahal. Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Sigurado. Sa harap ng anak mo. At ng kamera ng clinic. Napatigil si Turner. Mas mainam yon, dagdag ni Grant para walang mawalang detalye. Lalo't ito na ang huling pagkakataon niyong kontrolin ang naratibo. Nagsalubong ang mga kilay ni Turner. Hindi mo alam kung anong. Alam ko kung anong ginawa niya. At hindi lang isang beses. Lumingon si Blake. Hindi pa rin makatingin sa sinuman. Dapat marinig mo ang confession niya. Sa harap ng alaga niyang pinatay niya ng unti-unti. Habang ang tensyon ay sumasabog sa lobby, si Emma ay nananatiling nakapwesto sa gilid ng operating window. Ang mundo ay huminto sa isang kwarto na punong-puno ng ilaw at sigawan. Clamp. Suction, bilis. Bumibilis ang tibok. Tuloy yan. Ang mga kamay ng surgeon ay mabilis. Ang hininga ni Shadow ay hindi na pantay. Ang puso ni Emma ay parang sasabog. Kumapit siya sa bintana. At kahit hindi mo ko marinig, Shadow, narito pa rin ako, bulong niya. Laban lang. Ilang hakbang na lang. Tayo na ulit. May mga sandaling hindi na sapat ang pangalan. Kapag ang katotohanan ay sumisigaw, kahit ang pinakamalalaking apelyido ay napipilitan tumahimik. Nasa loob ng veterinary hospital ang katahimikan ng digmaan, tahimik pero mabigat, tahimik pero puno ng tensyon. Sa loob ng operating room, tuloy ang laban ni Shadow. Sa observation room, mahigpit ang hawak ni Emma sa malamig na salamin, hindi bumibitaw, hindi lumilihis ng tingin. Sa lobby, ibang klaseng operasyon ang nagaganap.
Gusto ko lang klaruhin, walang intensyon ang anak ko na saktan ang kahit sino, sabat ni Councilman Turner. May lakas ang boses, pero ramdam ang panginginig. It was a misunderstanding. Mga bata lang sila. Nagtulungan silang sirain ang gamit ng isang batang may kapansanan, sagot ni Grant, matatag. Tinulak ang wheelchair. Tinadyakan ang service dog. May video. May testigo. May medical report. Hindi mo ba pwedeng ayusin to nang hindi na kailangan pang isa publiko? Sumandal si Grant sa mesa ng pagtanggap ng klinik. Tinitigan ng opisyal. Alam mo kung anong pagkakaiba ng pangyayari ngayon sa lahat ng ibang iskandalo mo? May buhay na nakataya. At may katotohanan na ayaw nang magpaloko. Inabot ni Grant ang tablet at pinatugtog ang video. Doon, malinaw na nakita ang sipa. Ang tawa. Ang sigaw ni Emma. Ang pagbulagta ni Shadow. Napatigil si Turner. Napatingin sa anak. Blake, mahina niyang tawag. Si Blake, nakaupo sa isang sulok, balikat ay nakalaylay, mata ay walang direksyon. Hindi na siya makapanalita. Para bang sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng ginagawa. Pati ikaw dapat humarap sa media, banta ni Turner. Nang makita nilang pinagsisisihan mo to. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, nilapitan siya ni Grant. Wala tayong media spin dito. Wala ring damage control. Sa araw na to, hindi ka konsehal. Isa ka lang ama ng batang may ginawang mali at pilit mo pa ring pinagtatakpan. May lumapit mula sa gilid. Isang nurse. May dalang papel. Officer Grant, pinirmahan na po ni Miss Carter ang complaint form, official na po. Inabot ni Grant ang papel. Tumango. Salamat. Bumaling siya kay Turner. Ngayong formal na ang reklamo, isusumit ko na sa system. Wala nang atrasan. Magsisimula na ang proseso ng legal complaint, assault sa minor with disability, animal cruelty, at harassment. Tumayo si Kilra Turner. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ng anak namin dahil sa isang pagkakamali. Huwag mong sabihing pagkakamali yan sa harap ko, sagot ni Grant. Ginawa nila yon ng buo ang loob. Nakangiti pa habang sinasaktan. Di yon aksidente. Yan ang tinatawag na kalupitan. Isang receptionist ang sumabat. Sir, dumadami na po sa labas. May media. May mga taong nagdala ng bulaklak. May naglagay ng karatula sa pinto, mabuhay si Shadow. Lumapit si Grant sa bintana. Sa labas, may mga taong nakatayo. Ilan may hawak na placard, not just a dog. A hero. Iba may bit-bit na artwork. Sketch ng aso, drawing ni Emma na pinost ng isang netizen at nag-viral. Pumasok ang isa sa vet, sir, may reporter po sa labas. Gusto lang malaman ang update kay Shadow. Sabihin nyo, wala pa. Pero ipapasa ko ang official statement mamaya. Gusto niyong ibigay to, tanong ng receptionist. Inabot niya ang isang flash drive. Ano yan? Nasa loob ang compilation ng video, transcript ng witness accounts, pati yung short interview ng artist, si Emma. Tinanggap ni Grant ang flash drive. Salamat. Sa observation room, si Emma ay hindi pa rin kumikibo. Sa kabilang panig ng salamin, kita niya ang paghihirapan ng team. Suction. Suture. Defibrillator. Lahat ng bagay na hindi dapat nararanasan ng isang aso na ang gusto lang ay bantayan ang amo niya habang nagdodrawing sa damuhan. Shadowy. Bulong niya. Hindi mo kailangang maging bayani ulit. Kailangan lang naming mabuhay ka. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Grant, tahimik, hawak ang isang clipboard. Emma. Lumingon siya. Kumusta siya? Fighting pa rin. Sabi ng vet, stable pero critical. May pag-asa. Tumango si Emma, pinilit mumiti. Pero bumalik ang luha. May gusto akong ipakita, sabi ni Grant, iniabot ang clipboard. Nasa itaas nito ang isang pahayag na may heading, Official Incident Report, Officer Grant. Isusumiti ko ito mamayang gabi. At kasama sa ulat ang buong kwento mo. Ang buong kwento ni Shadow. At hindi lang yan. Bumulot siya ng dokumentong nakastaple. Nag-request ako ng reactivation ng service record ni Shadow. Dahil kahit retirado na siya, ginampanan niya ang tungkulin bilang isang active responder. Kung maaprubahan, makakakuha siya ng commendation at ng karapat-dapat na pagkilala.
Parang medalya, tanong ni Emma. Tumango si Grant. Parang medalya. Pero higit pa. Makikilala siya bilang bayani hindi lang ng mga nasagip niya noon, kundi bilang simbolo ng katapangan at katapatan sa panahong puno ng pananakit. Napatakip ng bibig si Emma. Salamat sobra. Ngumiti si Grant. Dapat lang. Nagring ang cellphone niya. Tumugon. Grant speaking, yes? Sigurado? Salamat, Dulcie. Binaba niya ang tawag. Emma, nilapitan niya ang bata. May balita na. Pero kailangan mong maging matatag. Sa lobby, si Councilman Turner ay nakaupo na, tila pagod. Si Blake hindi pa rin tumitingin sa sinuman. May lumapit na abogado. May sinabing mahina. At doon, bumukas ang pintuan mula sa koridor ng klinik. Lumabas si Grant. Tahimik ang lahat. Stable si Shadow, sabi niya. Napahingang malalim ang buong lobby. Pero may isa pa akong sasabihin, dagdag niya. At kailangang marinig to ng lahat. Hawak niya ang kopya ng incident report. Ito ang opisyal na ulat. Nakasaad dito ang bawat galaw ng 3 batang lalaki. Ang epekto sa isang batang may kapansanan. Ang pinsalang tinamo ng isang award-winning lisham. Ang pananahimik ng mga magulang. At ang paulit-ulit na pag-abuso sa kapangyarihan. Tumayo si Turner. Hindi mo pwedeng ilabas yan ng walang due process. May due process. At nagsimula na ito sa unang sipa ng anak mo. Tumalikod si Grant sa crowd. Ngayon, Anya, ipapasa ko na ang ulat. At may isa pa akong plano eh. Huminto siya. Tumingin kay Emma sa likod ng salamin. Pero yon sa susunod na kabanata. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.